Abay, umiral na naman po ang pagiging og-og ni Larry Gadon. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila. Advisor, no, na si Papa Gadon. Si Gadon lang po ang nakalutas ng kahirapan. Istorya Pinas. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Secretary Gadon, marami na sa mga Pilipino ang nagkaroon ng trabaho mula nung alisin ng gobyerno ang pinapatupad na lockdown nung pandemya. Pero sa kabila ng katotohanan na meron pa ring mga Pilipino na lubog sa hirap, para kay Larry Gadon, haka-haka lang ang nagsasabi na sila'y mahirap. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. Dismayado ang publiko sa sinabi ni Secretary Larry Gadon na haka-haka lang na naghihirap ang mga Pilipino. Secretary naman, bakit ka ganyan? Sana madilat mo ang iyong mga mata para makita mo ang mga naghihikahos ng mga Pilipino. Mr. Bubo Gadon, wala ka dapat sa gobyerno. Kung haka-haka lang ang kahirapan, ano pang ginagawa mo dyan? Sumusweldo ka lang sa mga taong bayan na nagkukunwaring mahirap. Paki-explain. Mr. Gadon, magpasalamat ka sa Diyos na mayaman ka. Hindi mo nararanasan ang hirap ng buhay ngayon sa gobyerno ni PBBM. Marami kang pera pambili ng masasarap na pagkain. Paano naman yung mga mahirap na mamayan walang pambili ng mahal na bigas? Sir Gadon, nasaan ang iyong awa sa mga mahirap? Kayo kaya ang maghirap, yung tipong walang makain. Araw-araw wag kayong magsalita ng kahirapan, haka-haka lang. Haka-haka pala kahirapan dapat tanggalin na yung opisina niya at tanggalin na siya ng trabaho. Sayang lang pasweldo sa kanya. Ganun naman pala, kahaka-haka lang ang kahirapan. Bakit andyan pa yung ahensyang kinalalagyan ni Gadon? Naango-ango na si Gadon, my God, saan kukuti ng taong ito? Kaya pala na disbar, kawawa tayong mga mahihirap. Sir Gadon, mahirap na po kami rito sa baba. Naghihirap po kami rito. Baba ka po rito. As in, mahirap. Ito po si Gadon. Ito ang sabi niya. Oh. Gadon says poverty in the Philippines ayon sa ABS-CBN. Gadon says poverty in the Philippines only imaginary. Haka-haka lang. Parang sa meaning mismo ni Gadon. Kaya pala sana nga ito po ang mismo, no, yung sinabi ni Gadon. Sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay ay sila lang nagsasabi niyan. Haka-haka lang nila yan. Yan po ang sinabi na gano'n. Imagine niyo, no? Ang dali lang. Ito pong ginagawa ni Gadon. Tinutokis niya lang eh. Wala naman talagang totoong kahirapan eh. Ulitin natin, no? Yung nagsasabing napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niyan. Haka-haka lang nila yan. Grabe, no? Dekada. O hindi lang po dekada. Buhat po na nasakop tayo ng mga Kastila, mahirap na Pilipinas eh. Hanggang ngayon, marami po naghihirap. Marami pong mahirap.
Pero isang salita lang ni Gadon. No? Ang daling malutasin, no? Ang daling lutasin. Hindi naman totoo yan eh. Yung nagsasabi na naghihirap ang buhay, haka-haka lang yan. Lutas na po lahat ng problema ng Pilipinas. Lutas na po yung problema natin sa kahirapan. Dahil haka-haka lang pala. Hindi naman pa wala totoong naghihirap kayo. Iba na po to, no? Dati pag may problema, dehin bukiki, lilipas din yan. Pag lumipas na yan, mawawala lang galit ng mga tao. Absuelto na. Rodrigo Duterte, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Buti pa si Tatay Digong nagpapakape. Ngayon po, may iba na. Hindi na lang po sa wag pansinin yung mga problema. Lilipas din naman yan. Bagong gimmick po to, no? Mas malala pa po to sa wag pansinin. Hindi po baliwalain eh. Ito po ang bagong approach yata ng gobyerno, no? I-deny. I-deny na may problema. I-deny na may kahirapan. Lahat yan, i-deny lang nila. Kaya pala ganun ang attitude, no? Walang pagmamadali. Haka-haka lang yan eh. May problema ba tayo sa kahirapan? Putya kayo mga haka-haka nyo lang yan. Okay. Ano pa mga sinabi ni Gadon? Tignan nyo po Magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food sa Jollibee, McDonald's, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, napaka-traffic. Ano ibig sabihin yan? Marami nakakabili ng kotse. Marami nakakabili ng sasakyan. That means maganda ekonomiya. Lutas na po ang lahat ng problema ng Pilipinas. Sinabi na ni Gadon, wala tayong problema sa kahirapan. Daming tao sa mall eh. Ang mga tao po ba sa mall, pag nagpunta ka sa mall, mayaman ka na? Puta. Alam ko, pag nagpunta ako sa mall, mahirap ako eh. Paglabas ko sa mall, mahirap pa rin eh. Jollibee nga Jollibee pala ang sukatan ni Gadon, no? Pag nakakakain kayo sa Jollibee, hindi na kayo mahirap. Papa Gadon, sabihin ko lang po sa inyo, hindi po araw-araw yung nagja-Jollibee yung mga nakikita mo sa Jollibee. No? Milyon-milyon po ang mga Pilipino, daang milyon ang Pilipino. Kahit bilangin mo ilan ang kumakain sa Jollibee. Grabe, no? O, tuloy pa natin. Baka sabihin nyo, yun lang ang batayan ni Gadon. May mga kotse, kaya nga nagta-traffic. Lutas na rin yung problema sa traffic. Di ba? Anong sabi ni Gadon? Kaya may traffic, maraming pambiling Pilipino na sasakyan. May pambili ng kotse, maraming pera. Nilutas na ni Gadon yung kahirapan, nilutas niya pa yung problema sa traffic. Puta, wala tayong problema. Ano ba pinoproblema nyo? Kayong mga nagsasabing may problema, haka-haka nyo lang yan. Wala tayong problema dahil nagpupunta sa mall ang mga tao. Gadon, pangmayaman ba yung mall? Ngayon ko lang narinig, pag nagpunta pala ako, mahirap ako. Putya, marami nagpupunta. Alam mo ba kung saan marami sa mall? Ha? Pumunta ka sa bilihan ng mga t-shirt, mga damit, appliances. Tignan mo kung may namimili. Saan marami? Sa fast food, sa mga Jollibee, McDo. Di ba? Papagado naman, pinagluloko mo kami. Pumunta lang sa mall, mayaman na.
Marami raw natatraffic daw tayo kaya mayaman ang Pilipinas. Hindi naman lahat nakakotse. Nakita mo ba mga sumasakay sa LRT, MRT? O hindi ka nakakasakay sa MRT, LRT? Pag rush hour, nakita mo ba kung gaano yung siksikan sa MRT, LRT? Kusa ka nga maglalakad dun. Huwag ka maglakad. Kusa ka matutulak papasok eh. Ganun kadami tao ron. Makatito sa noo si Gadon eh. Okay. Eto po, may katwiran naman pala si Gadon eh. Kaya naman pala may mga umangal. Bakit may mga umangal? Di ba? Di ba? Una, sabi niya, haka-haka lang yung kahirapan. Yung mga umangal na yan, hindi totoo yan. Haka-haka lang nila yan. Ganda-ganda ng palakad ng gobyerno eh. Di ba? Sa mall, ang daming tao. Eto po, bakit may umaangal Gadon? Nasagot na rin ni Gadon yan. Sa inyong mga nagsasabi na hindi maganda yung palakad ng administrasyon, mga dati nang naninira yan. Kaya huwag kayong maniwala sa kanila. Huwag daw kayong maniwala sa mga naninira. Huwag kayong maniwala kay Maharlika. Kasi dati na namang naninira yan eh. Ha? Di ba magkakampi kayo niyan? Di ba si Maharlika loyalista? Dati na siya naninira. Loyalista siya dati. Huwag kayong maniwala kay Badong. Dati na naninira yan. Uniteam si Badong. Lakas nga sumuporta kay BBM ni Badong. So hindi totoo yung mga naninira, dati nang naninira. Maraming umayaw na. Marami nang ngayaw. Si Atty. Vic Rodriguez, di ba ES pa yan? Di ba campaign manager o campaign spokesperson pa yan? Napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos at napakaganda ng ating tinatahak upang mapagandang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Talagang maganda pagka tinanggal mo yung kahirapan. Isang tokis mo lang, nawala na yung kahirapan. Isang tokis mo lang, nawalan tayo ng problema sa traffic. Isang tokis mo lang gumanda bigla yung palakad sa gobyerno. Malaki ang binaba ng poverty incidence. Ang dami po ng kagutuman ngayon. No? Kasi nung nakaraan taon meron pa tayong 24/7 poverty rate. Ngayon 23.4, so nabuwasan na 1.3. Hindi. Yung kagutuman, hindi mo pinipresent? Present mo yung kagutuman. Kaya congratulations po sa gobyernong ito. Yung napakatagal po. Napakagaling po ng pagkakalagay ninyo kay Gadon. Isang salita lang ni Gadon na wala na kahirapan. Nakakabilib, no? Ganun lang pala. Actually, ganyan yung gobyerno ngayon. Hindi nyo ba napupuna? Nung ang pagkakaiba si Pangulong Duterte, ramdam natin Nakikita natin, no, na umuunlad talaga Pilipinas. Yung build, kitang-kita natin. Ramdam mo talaga yung asenso No? Ang mahirap po explain kasi nararamdaman mo Ito po, panay tokis. Paano pag hindi na nakikinig sa inyo? Hindi naman talaga maramdaman. Wala po nakakaramdam na sinasabi niyong nawala na yung kahirapan. Magtapatan na tayo, Papa Gadon. Yan nga dapat yung pinag-aaralan mo. Paano mababawasan yung kahirapan, di ba? Tama nga naman. Nabawasan na ni Gadon sa pamamagitan ng tokis. Kaya raw may kahirapan, haka-haka lang yan. Hindi totoong may kahirapan. Yung mga naninira, dati nang naninira.